Isang notorious na mandurukot si Myra sa Maynila. Kahit babaeng tao siya, sanay na siya sa ganoong pamamaraan upang mabuhay. Sa katunayan nga niyan ay 3 taon niya na itong ginagawa. Nagsimula ito nang sumapit ang pandemya at noon ay gipit na gipit siya dahil wala siyang permanenteng trabaho. Maganda naman siya, dalaga pa at may magandang pangangatawan. Ngunit kailanman ay hindi niya napagplanuhan na ibenta ang sarili para lamang magkaroon ng pera. Mas gugustuhin pa niyang maging isang magnanakaw kesa sa maging bayarang babae at ilubog ang sarili sa putik. Mabilis naman siyang tumakbo, maliksi at magaling tumakas, kaya mas pinipili niyang maging snatcher. Isang gabi, wala pa ring mahanap na target si Myra. Kanina pa siya sa lansangan na yon. Alam niyang maraming masasamang loob sa oras na yon. Dito na nagsisilabasan ang mga manyak. Kaya meron siyang dala palagi ng pepper spray at ng patalim. Patuloy siyang naglilibot ng sandaling iyon. Marami na siyang nadaan ng mall, bangko at restaurant. Ngunit wala pa siyang natetsyempo ang biktima na pwedeng agawan ng gamit. Hanggang sa meron siyang nasilayan na isang dalagita na may suot-suot na magandang necklace. Malaki ang kutob niya na malaki ang halaga niyon, kaya naman palihim niya itong sinundan. Habang sinusundan niya ito sa isang madilim na lugar, napapansin niya na parang may kausap ito. Pero kitang-kita niya naman na wala itong hawak na cellphone. Lalong-lalo namang wala itong kasama. Kaya nagtataka si Myra kung sino ba talaga ang kausap nito. Nagdududa nga siya na baka isa itong baliw. Tumitingin pa ito sa kanyang kaliwang bahagi na parang may kakwentuhan. Dito niya nakumbinsi na isang ang baliw ang dalagita, kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng pagkakataon si Myra. Nilapitan niya na ang dalagita at dahil nakakabit sa leeg nito ang kwintas ay naisipan niyang huwag itong hablutin. May naisip na lamang siya na magandang paraan. Tutal ay sisinto-sinto naman ang dalagita, gagamit na lamang siya ng dahas. Agad niyang inilabas sa bulsa ang balisong at tinutukan ito sa leeg. Akin na yung kwintas mo, dahil kung hindi mo yan ibibigay, lalaslasan kita. Ale, bakit yun naman ito ginagawa sa akin? Hindi po pwede dahil bigay po ito ng ate ko at kailangan kong ingatan. Ninenerbiyos na pahayag ng dalagita. Wala akong pakialam kung sino ang nagbigay niyan. Basta, ibigay mo na lang sa akin ang kwintas para hindi kita malagyan ng gripo sa leeg. Tila naging epektibo naman ang pananakot niya sa bata. Nanginginig nitong tinanggal ang kwintas at marahang binigay sa kanya. Kaya naman nang makuha niya na ang kailangan niya, tinulak niya ito kaya napasalampak na lamang ito sa lupa. Tiyak naman na hindi siya makikilala ng dalagita dahil nakasuot siya ng shade at nakasombrero pa. Pero nang nasa malayo na siya at nang lingunin niya ito,
Nagulat siya kung bakit may kasama na agad ang dalagita. Isa itong babaeng nakasuot ng puti, buwaghag ang mahabang buhok na nakatakip sa buo nitong muka. Ang ipinagtataka pa niya, kausap ito ng bata. Ngunit isinawalang bahala niya na lamang iyon at inisip na baka namamalikmata lamang. Kinabukasan, pinasuri niya ito sa tumitingin na mga alahas. Nagulat siya sa nalaman dahil ginto nga ito at nagkakahalaga ito ng malaki. Ngunit sa kabila nito, hindi niya ito ipinagbili. Sobra siyang nagandahan dito, kaya naisipan niyang suotin lamang at gawing dekorasyon sa kanyang sarili. Pumatak ang gabi. Habang mahimbing na natutulog si Myra ay bigla siyang naalimpungatan. Paano ba naman kasi naririnig niyang lumalangit-ngit ang kisame? Nang tignan niya ang itaas, nagulat siya nang maaninag na unti-unting may lumalabas roon na buhok. Dito niya napagtanto na napakahaba pala nito. Hanggang sa lumantad ang nakakatakot na itsura ng isang babae. Wala itong ilong at bibig. Ang tanging meron lamang sa mukha nito ay ang naglalakihang mga mata na purong puti. Unti-unti itong bumababa sa kinaroroonan niya. Siya naman ay hindi makasigaw at lalong hindi siya makagalaw. Wala siyang magawa upang humingi ng tulong. Ang tanging nagawa niya lamang ay ang maluha sa takot. Naramdaman niya rin na humihigpit ang kwintas sa kanyang leeg. Samantalang yung multo na nakapatiwarik mula sa kisame, unti-unti nang nagkakaroon ng bibig. Hanggang sa magkaroon na nga ng bibig at nakuha ng humalakhak sa kanya. Patuloy namang nasasakal si Myra sa kwintas. Ramdam niya na nasusugatan at nagdurugo na ang kanyang leeg. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak sa nararamdamang abot langit na takot at sakit. Samantalang yung mahiwagang babae ay patuloy siyang tinatawanan habang bumubulwak ang dugo sa bibig nito. At dahil sa patuloy na paghigpit ng kwintas at nang dahil sa kakaibang puwersa nito, napugutan siya ng ulo at gumugulong-gulong ito sa sahig. Bakas sa kanyang pugot na ulo ang labis na takot. Lingid sa kaalaman ni Myra na yung kwintas na suot niya ay pagmamay-ari ng babaeng si Olivia na nakipagsundo sa demonyo bago ito nagpatiwakal sa labis na depresyon. Nag-iwan ito ng sumpa na kung sino man ang umagaw sa kwintas na ibinigay niya sa kapatid ay mapupugutan ng ulo. Kahit na ibenta pa nito ang kwintas, mamamatay naman sa ibang paraan ang kumuha, pero mapupugutan pa rin ng ulo. Iisa lang ang kababagsakan. Sa sumunod na gabi, makikita si Tricia na suot na uli ang kwintas na bigay sa kanya ng ate. Maghahanap uli siya ng mga snatcher o holdupper na kukuha sa kanyang kwintas para mapugutan ito ng ulo at mamatay sa kahindik-hindik na paraan.